70% ng mga lugar sa Zamboanga City na kinubkob ng Moro National Liberation Front, Nurmiswari Faction ang kontrolado na ng tropa ng gobyerno. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Brigadier General Domingo Tutaan, batay ito sa assessment ng mga militar sa Western Mindanao Command. May mga bakbakan pa ring mga nagaganap sa lungsod at patuloy na ipinatutupad ng militar ang calibrated response sa mga rebelde. Samantala, patuloy naman ang clearing operation sa mga na-recover na lugar upang matiyak na wala nang nagtatagong rebelde at maalis sa mga hindi pumutok na pampasabog. Mula sa Zamboanga City, ma-report ang aming senior correspondent na si George Bandola. George, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Audrey, at sa ating mga kababayan. Tama ka, nagsasigwa na nga ng clearing operation sa mga membro ng Philippine National Police mula doon sa 70% na ipinasa na sa kanila ng Armed Forces of the Philippines para tuluyang malinis naman ito sa mga mines at ilan pang mga paraphernalia at mga ammunitions na iniwan o posibleng iniwan ng ilang mga nagsitakas na mga membro ng Moro National Liberation Front. Ang karamihan sa mga ito, ang paniwala ng mga otoridad ay nasa bahagi na ng mangroves area o yung Bakawan sa bahagi ng barangay Mampang sa Zamboanga City. Dito nga nagkaroon ng matinding negosasyon kahapon ng hapon hanggang kagabi hanggang sa tuluyang mapasuko nitong si Colonel Jose Chiquito Malayo ang 3 miyembro ng MNLF. Ang base sa aking ginawang pagsubaybay, makikita ko dun sa 23 pinasuko nitong si Colonel Malayo, ang mga ito'y may mga edad na talagang may mga edad na at naka-uniforme pa ng Moro National Liberation Front. Pero may mga ilang mga bata pa at pinangakuan na mga ito na pwedeng pag-aralin sa ilalim ng TESDA ang ilan sa mga napasukong bata-bata pa na mga MNLF fighters. Samantalang yung mga ay bibigyan ng mga kaukulang benepisyo bilang bahagi ng kanilang pag-surrender at pagbabalik loob sa pamahalaan. Pero ang mga ito ay sinasailalim pa ngayon sa masusing interogasyon at debriefing ng pamahalaan sa Western Mindanao Command o dito sa Camp Navarro. Anytime from now ay maghihintay din tayo ng opisyal na pahayag mula sa Crisis Management Committee kung pwede na nga bang pasukin ang mga barangay na naunang naging sentro ng bakbakan, partikular sa bahagi ng Barangay Santa Catalina at Barangay Santa Barbara dito po sa Zamboanga City. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Maraming salamat kasamang George Bandola, live mula sa may Zamboanga City.